Hindi sila nanghihingi ng limos. Ang hinihingi nila ay opportunity to earn a decent income. They're asking for an opportunity to earn decent money. Hindi sila nanlilimos, hindi sila humihingi ng ayuda at higit sa lahat, hindi sila nagnanakaw ng trilyon-trilyong piso para ipamudmod doon sa mga boboto. Baka bumoto na po ito, mauwi sa botohan sa Lunes, mga kababayan, kaya ginagabayan ko kayo. Kausapin ninyo yung inyong mga kongresista, Mr. Congressman, Miss Congresswoman. Pag kayo bumoto diyan sa walang katuturang impeachment laban kay BP Inday, hindi na namin kayo muling tatangkilikin at ibabalik sa Kongreso. Maging marahas na rin po tayo sa ating tugon dito sa lantarang pang-aabuso sa ating mga Pilipino. Imbis na pag-abalahan ng Kongreso ang pagtugon dito sa problema dulot ng krisis sa langis, diyan sa krisis sa Middle East, sa krisis sa supply ng langis at leadership crisis na ating pinagdadaanan sa ilalim ng walang direksyon ng Marcos Jr. administration, dapat yan ang tinutugunan na uuwi lahat ng kaban ng ang pera ng kaban ng bayan dito sa walang katuturan na impeachment complaint. Committee on Injustice ay bumoto finding probable cause to impeach VP Inday Sara. Ano ibig sabihin nun? Ulitin ko ang ating pamagat, impeachment harmful to the country, meaning hindi po nakakabuti, hindi po makakabuti, at hindi po nakabuti itong usapin ng huwad na impeachment sa ating bansa at sa ating ekonomiya. Kitang-kita naman natin yung pagsadsad ng halaga ng piso nung isang araw nung tayo nag-live. Ito po'y naglalaro sa 61.45 to $1. Ngayon po, habang tayo po ay nagla-live, ang based on BDO again, published rate ng BDO, the largest bank dito sa ating bansa, naglalaro po ang palitan 61.75. Higit na nauubos ang halaga. Ang bilis po ng depreciation ng halaga ng ating piso. And yet, imbis na pag-usapan, pati yung hiling ng mga negosyante na asikasuhin ng kasulukuyang administrasyon ang estado ng ating ekonomiya, pinagbubuhusan po nila ng kanilang oras ang walang kabuluhan at panay kasinungalingan na impeachment laban kay VP Inday Sara. Hindi po mabuti ang impeachment na ito. Nandyan na po lahat ng numero. Nakita na po natin yung pagsadsad ng ating piso. Ang sasabihin po nila, due to external headwinds or due to the ongoing crisis in the Middle East, tama. Partly correct. Pero partly, dahil po yan saan? Huwag ninyong kalilimutan yung talagang sanhi ng problema natin. Ano po yun? Hindi ho ba yung napakalawak na flood control project corruption. Yung napakalawak na trilyong pisong halaga ng paglustay ng pera nating mga Pilipino gamit ang ating taunang budget. Every year po iyan. Diyan po dapat talaga may managot at may pananagutan po diyan. Si Ginoong Bongbong Marcos, na hanggang sa ngayon ay absent pa rin. Bagsak na po yung halaga ng piso, wala pa rin pong malinaw na direksyon kung saan po ba patungo ang ating ekonomiya sa mga panahon ngayon. Batiin ko lamang po yung mga nauna. Si at the Red Comet Project, maayong hapon, attorney, greetings from Davao, maraming salamat. Si at Manuel Kamama, abot ng live, your 81-year-old follower from Imus, Cavite. Happy lunch everyone. Ayon po kay at Manuel Kamama, 81 years old na po siya, maraming salamat. Si at Kabangaw _PH, si at Cats Passion,
si Zen Macopia. Meron din po from Illinois, si Mau Zamora. Mau Zamora, hi, from Illinois. Si Che Dolera watching from Dubai, and she is saying, hello to everyone all around the world. Thank you, Che. At si Kuya Marley PH. Mabuhay ka, attorney. Maraming salamat. Si Mil or Mile, terrific. At si Ayane or Ayen. Good morning, si Ria po ito. Laging nakasubaybay si Ria from Singapore at si Celine Garcia. At Celine Garcia at syempre, hindi pwedeng hindi batiin. Maraming salamat. Si Fema Duterte nanonood, laging nakasubaybay. Maraming salamat. At si Abacada XYZ, very right ka, Attorney Vic. Ito po'y patungkol sa ating diskusyon ngayong hapon, impeachment harmful to the country. Ano? At si Harold Sing Chong Kong Singyan. Tama ba? At Harold Sing Chong Kosingyan from Dubai. At Harold Sing Chong Kosingyan. Maraming salamat. From Oriental Mati City rin, si Alcaer Abo Upam. Maraming salamat. Si Jenny B, happy Thursday. Kahit masakit na ang bulsa, ang pagbabayad ng kuryente. Yan din po yung napakainit na pinag-uusapan. Kanina ho ay kausap ko lamang through messaging isang aking kaibigan na maalam. Diyan po sa usapin ng kuryente, itinanong ko nga, maaari bang tanggalin yung nakikita ho ninyo sa inyong Meralco bill, yung Meralco bill na systems loss. Ano ba yung systems loss? Diba? Hindi naman pwedeng tayo ay nagbabayad ng systems loss nang hindi naman natin pinakikinabangan. Ano ba yung systems loss? Ito ba inefficiency on the part of kanino? Tatlo po kasi yan eh. Yung sa generation side, yung sa transmission side, o yung doon sa distribution side. Tatlo po kasi yan, hindi ba? Yung composition or component ng ating energy or electricity. May generation, kung saan tayo kumukuha ng ating source of electricity, yung transmission, yung naghahatid sa atin ng yung mga kable, yung mga malalaking poste o robot, at yung distribution dito po sa Kalakang, Maynila, and yung mga nearby provinces, nandyan po yung Meralco. Sila naman po yung nasa distribution side. Subalit, pag nakita ho ninyo, may mapapansin kayo dyan, systems loss. Ano ba yung systems loss? Ito rin yung pinupuntirya ng ating kaibigan ni Senador Dante Marcoleta. Bakit ba dapat bayaran ng consumers yan, systems loss? Tayo na nga yung bayad ng bayad, pati yung mga andaming koleksyon ng buwis ng gobyerno, pati VAT. Kaya tingnan ho ninyo yung inyong resibo tuwing buwan po ng pagbabayad ng kuryente, napakalaki po ng ating binabayaran. Maya po talakayin natin yan. Balik lang po muna tayo dito sa usapin natin na impeachment harmful to the country. Alam mo ninyo, imbis na pagtuunan yung totoong problema ng bansa, ano po yan? Yung ating pong problema sa korupsyon. Hindi po natin pwedeng tigilan yung usaping yon, sapagkat yun po talaga ang ugat ng problema. Kaya po tayo nasasadlak dito sa sa krisis natin. Dala po ng problema sa Middle East. Dala po sa problema natin sa pananalapi dahil bagsak na po, sadsad na ang halaga ng piso. And again, according sa Philippine Statistics Authority, PSA, ang halaga po ng piso ngayon ay ang katotohanan ng halaga ng piso ay equivalent na lamang po siya sa 75 centavos. Ito po yung latest na naging pahayag ng PSA. Pero yung piso daw ho, hi Julian Yap, maraming salamat. Si Carmelo Padel Amper, maraming salamat. Si Maria Resurrection Baldomero Elisan, maraming salamat. At Joy de los Reyes, salamat sa iyo. At Joan watching from Singapore. Si at Joy de los Reyes, she is watching from Hong Kong. Maraming salamat. Napakaraming nakasubaybay. And of course, si Ellen Osawa, hello po attorney, nakakaya na po talaga
ang administrasyon sa atin puro impeachment at saka kuryente at saka sa kuryente. Ano po yung mga dinadagdag nila para sa komisyon ni Bangag? Para sa komisyon ni Bangag yan. Grabe na mga hayop sila, walang awa sa mga maliliit. Yun nga po yung nagiging problema natin, talagang walang puso sa mga ordinaryong tao ang kasalukuyang administrasyon. Victoria Santos watching from Seattle, si Lisa Batistil, maraming salamat. Si Jeng Labado, grabe attorney, maaga, dami mo viewers, iba ka, may pasok pa niyan. Maraming salamat Jeng Labado, ito po'y dahil sa inyo. Marami pong salamat. Speaking of sa halos 1,000 live viewers natin, napaaga po tayo ngayon dahil meron po akong mga obligasyon na gagawin. Magsisimula po ng 2 p.m. aking mga professional commitments and later tonight my personal commitment. So meron po tayong gagawin kaya inagahan ko. Anyway, bukas po ay holiday naman, non-working holiday. Kanya alam ko, marami na rin ang ordinarily naghahanap sana ng bakasyon pero wala na pong halaga yung ating piso. Kagaya nga po ng sinasabi ko kanina, ayon po ito sa PSA, hindi ko po ito figure. Sabi po ng PSA, bago pa sumadsad ang halaga ng piso, kagaya po ngayon, intraday trading, 61.75 ang halaga ng palitan ng piso sa dolyar. Sabi po ng PSA, ang tunay na halaga ng piso natin ay 75 centavos na lang. Pero, ang ginawa po nilang basihan kung bakit sila naging 75 centavos na lang ang halaga ng piso ay yung presyo ng 2018. Kaya, kung gagamitin po nating sukatan ang presyo ng kasalukuyang taon 2026 plus yung presyo ng palitan ng piso kontra dolyar na ngayong araw ay nagsi-61.75 ang palitan ng dolyar kontra piso, baka po hindi na lang 75 centavos ang halaga ng piso. Baka ang tunay na halaga ng piso sa kasalukuyang taon 2026 ay 50 centimos na lamang, kalahati na lang. And ngayon po ay araw ng sahod. Subukan po ninyo. You confront this abusive, this corrupt, itong punong-puno ng kurakot at corrupt na administrasyon, you confront them. Araw ng manggagawa bukas, assert your rights. Meron nung yung mga sasahod ngayon, whether arawan, lingguhan, tuwing kinsenas o katapusan, may sasahod po ngayong araw. Kunin po nyo yung 1,000 ninyo. Dumiretso kayo sa grocery. Ihambing ninyo yung dami ng maiuwi ninyo na napamili ninyo sa halagang 1,000 ninyo. Ikumpara ninyo noong 2022. Bakit 2022? 2022 po, naupo si Bongbong Marcos, June 30, 2022. Ngayon po ay 4 na taon pa lamang ang nakakalipas. Kumpara ninyo yung halaga ng 1,000 piso ninyo bago naupo si Bongbong sa halaga ng 1,000 piso ninyo ngayong si Bongbong ang presidente. Wala pong biro ito. Para po mag-sink in sa inyo kung ano ang estado ng ating republika sa ilalim ng Marcos Jr. administration, and yet impeachment ang kanilang pinagtutuunan ng panahon at pansin. Meron po tayong karapatang pumuna. Bakit? Every time they conduct that farcical, that sham, that fake, those fabricated evidence presented before you on social media and on national television, taxpayers' money po ang ginagamit dyan. Yung sasahod po ngayon, bago ninyo makuha ang inyong pinaghirapan sa loob ng 2 linggo, kaltas na po yung buwis dyan. Saan napupunta ang buwis na binabayad natin? Bukod sa bulsa ng mga kurap at kurakot sa ilalim ng kasalukuyang administration, na uuwi dito sa walang katuturang peking impeachment laban kay VP Inday Sara. No, para po sa magabayan ko kayo, yung nababasa po ninyo na meron na daw pong findings of probable cause to impeach VP Inday,
yun po ay sa level ng komite pa lamang, yung Committee on Injustice. Yung pinamumunuan po ni yung taga Batangas, si Luis Tro, yung alaga po ni Martin Romualdez. Para po maalala ninyo, paulit-ulitin po natin ito. Para po malaman ninyo na magkakasabwat sila sa korupsyon, pakinggan niyo po uli ito. Ito po siya. Ang hindi po mangyayari without the consent of the Speaker of the Congress of the Philippines. At ito po ang palagi ko sinasabi sa inyo, kung bakit bumabagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District, it is because of our dear Speaker. So once again, let me state my lines. Kaya may ayos dahil Speaker. Kaya dahil Speaker. Kaya may tupad dahil Speaker. Kaya may dahil Speaker. Kaya may tubig dahil Speaker. Breaking ngayon dahil the Speaker. Malinaw po yan. Malinaw po yan. Sa Bulacan, kaya pumasok po yung tubig baha dahil din kay Speaker. At nagsabwatan sila ng pinsan niya, si Bongbong Marcos, gumuho po yung mga flood control projects, yung substandard, at nawawala yung mga ipinatupad na daw bahagi ng 5,500 flood control projects. So ito po nalulugmok ang ating bansa ngayon dahil mali po yung prioridad, mali po yung direksyon. Impeachment harmful to the country. Again, ang sinabi po ang nangyari po doon sa Sarsuela o yung investigasyon ng Barbero diyan po sa mababang kapulungan, yung Committee on Injustice. Ang kanila pong pinagbotohan kahapon, 53 members who were present, lahat po yun ay bumoto. Bumoto. Na ang sinasabi nila, meron daw pong probable cause to impeach VP Inday. Hindi pa po impeach si VP Inday. At hindi po tayo nagulat sa naging resulta ng botohan kahapon. Sa darating na Lunes, May 4, mga kababayan, maraming salamat at Bunyon, mabuhay ka at Bunyon, maraming salamat. Meron po silang ipinalabas na kopya ng kanilang agenda for Monday. Agenda po ito ng Committee on Injustice. Pakita ko lang po sa inyo. Ito po yung magaganap sa Lunes, May 4. May 4. Maaari po na i-refer na sa plenaryo yung lahat ng kalahatan na po ng mababang kapulungan, yung findings at yung report ng Committee on Justice na finding probable cause to impeach the Vice President. Pagka ito po'y inihain na sa plenaryo, maaari na po silang magbotohan dahil minamadali ho nila eh. Dahil again, they are constrained by the ruling of the Supreme Court in the case of Duterte versus the House of Representatives, which was penned or the ponencia was done by Senior Associate Justice Marvic Leonin. Meron po lamang silang 60 days to terminate everything and refer the matter to the plenary to vote whether to send the impeachment to the Senate for trial or dismissal po ng impeachment. So wala pa pong findings na impeach na si VP Inday. Findings of probable cause. Maaari pong mangyari yung botohan na yan sa Lunes. Subalit mga kababayan, kaya po yung ating pamagat ngayon, impeachment harmful to the country, it is with earnest that I urge every Filipino. Ako ho ay nakikiusap sa lahat ng mamamayang Pilipino, sa lahat po ng congressional districts, kausapin po ninyo, maging aktibo po kayo, nakausapin ninyo ang inyong kongresista. Kahit saan pa po kayong distrito, Luzon, Visayas at Mindanao. You confront your representatives. Ask them, ano ba itong impeachment na ito? Bakit ba sinasaksak ninyo sa baga ng Pilipino ang walang katuturang impeachment na ito?
This is a clear wanton waste of taxpayers' money. Imbis na pagbuhusan ng panahon kung paano natin matugunan itong delubyo dulot ng problema sa Middle East. Dahil nga ginera, walang pakundangang pinasok, binomba ng Amerika at Israel ang Iran. At ito na nga ang naging resulta, pataas ng pataas yung presyo ng gasolina at krudo. Meron pong rollback nitong 2 beses na, subalit yan po'y pansamantala lamang. Bakit? Muli pong sumipa yung presyo ng kada bariles ng langis sa international market. Dulot po ito ng uncertainty na naman. Bakit kanyo? Sarado pa rin po yung Strait of Hormuz. Tapos yung UAE, yung bansang napapabilang sa UAE ay kumalas na po doon sa OPEC, yung OPEC. Ang sinasabi po nila, maaring bumaba yung presyo ng produktong petrolyo sa pagkalas ng UAE sa OPEC. Tama po yun, pero hindi po agad-agad yun. Sapagkat kinakailangan pa ng produksyon, kinakailangan pa ng bagong sigurong grouping o alliances kung sinong bebentahan at sinong maaring bumili lamang dito sa ipoproduce ng UAE na langis sa labas ng OPEC. Hindi na po sila pasok doon sa quota. Hindi na po sila pasok doon sa ceiling ng production. Pwede na nilang gawin o i-produce as much as they want and they can sell it sa presyong gusto nila. So mabuti po iyon in a way, pero hindi po agad-agad yon. Ito po sana yung bubuhusan ng panahon. Talino, kung may talino pa mang natitira, ang ating mga mambabatas diyan sa mababang kapulungan. Ito pong pagresolba sa kahirapan, pare-pareho po nating pinagdadaanan. Yung sigasig at gigil po nila sa impeachment, imaginein po ninyo, kung ganyan sila naging kasipag sa pagtugon sa krisis na ating pinagdadaanan, baka po hindi lamang 5,000 piso o 10,000 pisong ayuda ang kanilang ipinamimigay. Baka po na-resolve na yung matagal ng panawagan. Panawagan na rin po ito ng PCCI. Napakalaking business group po yung PCCI na pansamantala munang tanggalin yung VAT sa petroleum products or fuel products. Ganon din ang Philippine Exporters Confederation Incorporated. So 2 grupo po ito yung PCCI, yung Philippine Chamber of Commerce and Industry, pati po yung Philippine Exporters Confederation Incorporated, they were calling for the suspension of the excise and VAT on fuel. Pareho po yung kanilang panawagan. Ano ho? Ang kanila ay yung suspension of VAT para po naman makapagbigay tayo ng across the board na ginhawa sa mga Pilipino. Hindi lamang po yung mga entitled diyan po sa ayuda, kundi lahat po ng Pilipino, and mapipigilan po natin yung korupsyon. Pati sa ayuda, alam naman ninyo yan, may mga dapat nakalista na wala sa listahan. Meron dapat makatanggap, hindi nakatanggap. Yung mga nakatanggap, imbis na makatanggap ng full amount, nababawasan. Ngayon ho, kung sususpindihin natin yung VAT and excise tax on fuel products, hindi mo na kailangang magpapila sa ilalim ng napakainit ng araw. Bakit? Every time magpapakarga po kayo ng krudo, ng gasolina, ng kung ano man, hindi na po kayo pipila, automatic, tanggal na po yung VAT diyan sa presyo ng produktong petrolyo. Hindi ba mas mainam yun? Diretso tayong makikinabang, walang middleman, walang pila sa ilalim ng araw na nagiging sanhipa ng buhay at pagkamatay ng ilan nating mga kababayang kalunos-lunos na driver. Sa kagustuhan nilang makakuha ng kakarampot na ayuda, pinapila ng pamahalaan sa ilalim ng napakatinding init ng araw, ayun, pumanaw. Kakalungkot. Di ba? Kapalit buhay, nagbubuwis buhay po sila sa halagang 5,000 piso. Pero kung pakikinggan sana, ang panawagan, pakiusap,
ng PCCI, Philippine Chamber of Commerce and Industry, who they were pushing for the reduction or suspension of the VAT on fuel. Kasi nga po maraming multiplier effects yun. Imagine niyo pag sinuspindi mo yung VAT sa fuel products, mapipigilan po natin yung pagiging bangkarote ng maraming small and medium enterprises. Ano ho, yung maliliit na hanap buhay, yung maliliit na negosyante. Pag napigilan po natin yung pagiging bangkarote nila, hindi po magsasara yung kanilang hanap buhay. Pag hindi po nagsara yung kanilang hanap buhay, tuloy po yung pagbibigay ng empleyo sa mga kanilang empleyado. So marami pong multiplier effect. Ganon din po sa sasakyan. Imagine ninyo kung meron tayong temporary suspension of VAT on fuel products, hindi na po kinakailangang magtigil pasada, hindi po dahil sila'y nagpro-protesta or nagwewelga. Simply because hindi na nila kaya ang halaga ng produktong petrolyo o gasolina. Ngayon, kung sususpindihin mo yan, kagaya po nung sinabi nung driver na pinakita natin dito, hindi sila nanghihingi ng limos. Ang inihingi nila ay opportunity to earn a decent income. They're asking for an opportunity to earn decent money. Hindi sila nanlilimos, hindi sila humihingi ng ayuda at higit sa lahat. Hindi sila nagnanakaw ng trilyon-trilyong piso para ipamudmod doon sa mga boboto. Baka bumoto na po ito mauwi sa botohan sa Lunes, mga kababayan, kaya ginagabayan ko kayo. Kausapin ninyo yung inyong mga kongresista, Mr. Congressman, Miss Congresswoman, pag kayo bumoto diyan sa walang katuturang impeachment laban kay BP Inday, hindi na namin kayo muling tatangkilikin at ibabalik sa Kongreso. Maging marahas na rin po tayo sa ating tugon dito sa lantarang pang-aabuso sa ating mga Pilipino. Imbis na pag-abalahan ng Kongreso ang pagtugon dito sa problema dulot ng krisis sa langis, diyan sa krisis sa Middle East, sa krisis sa supply ng langis, at leadership crisis na ating pinagdadaanan sa ilalim ng walang direksyon ng Marcos Jr. administration, dapat yan ang tinutugunan na uuwi lahat ng kaban ng ang pera ng kaban ng bayan dito sa walang katuturan na impeachment complaint. Proof. Hindi ho ba yung affidavit nung 16 plus 2 o 18 sundalo? Kaya ako po sinasabing 16 plus 2 dahil sinasabi na hindi naman lahat Marines yan. O 16 plus 2, 16 yung Marines, dalawa yung isang Army, from the Army. So 16 plus 2, kabuuan 18. Ano? Ang dami nilang binigyan ng mali-malitang pera. Sinabi nila na ang gusto nga ho natin sa Monday ho, May 4, sana manood yung 18 sundalo na nag-execute ng affidavit. Manood kayo plenary sa Lunes sa Kongreso dahil hindi pumayag yung matagal na nating panawagan dito sa liderato ng mababang kapulungan. Napahintulutan yung 18 sundalo na pumasok diyan sa Kongreso during full session plenary para gawin nilang police line up yung buong Kongreso. Hayaan ninyong umikot yung 18 dahil sinabi ng 18, marami pa silang hinatiran ng mali-maletang pera. Mali-maletang pera para doon sa unang impeachment laban kay VP Inday. Hayaan natin sana yung 18 sundalo pumasok dyan sa Kongreso sa Lunes, May 4, para kilalanin nila sino-sino pa yung kanilang hinatiran ng mali-maletang pera dahil sa kanilang affidavit. Babasahin ko lamang po ito. Kawawa rin naman kung ito lang ang mga maituturo dahil sabi ng mga Marines, marami pa silang binigyan ng mali-maletang pera para doon sa impeachment ni VP Inday Sara nung nakaraang taon. Unang-una sa listahan, Benny Abante. Nandito rin Zia Adyong.
Nandito rin si Jose Alvarez, Jojo Ang, Julien Baronda, Ace Barbers, Ching Bernos, Arlene Brosas, Franz Castro, Joel Chua, yung napakaingay na Joel Chua, Manix Dalipe, Laila De Lima, Dan Fernandez, Janet Garin, Dong Gonzales, Jay Konghun, Jervil, Luis Tro, yung chairman ng Committee on Injustice, Raul Manuel, Sandro Marcos, Paulo Ortega, Joseph Paduano, Stella Kimbo, hindi nakakagulat yun, Martin Romualdez, J.J. Suarez, at Erwin Tulfo. Hindi ko po kwento yan, ito po yung mga nakasaad sa affidavit. No, yung mga pangalan na yan, kailangan po natin sariwain yan. Bakit? Kasi nga po, maaring sa Lunes ay mauwi na sa plenaryo yung report ng Committee on Injustice base po sa agendang inilabas nila, maaari pong mauwi na ito sa botohan. Subalit, sa mga kongresista, sinabi po ng Korte Suprema na kinakailangan nabasa ninyo. Nabasa ninyo yung buong report ng Committee on Justice. Kailan matatapos ang report ng Committee on Injustice? Kung natapos sila kahapon, may finding of probable cause, sabihin mo nang kinakailangan lang matapos ang paggawa ng report ngayon hanggang bukas. I-distribute yan through email ninyo. Sabihin na nating masisipag kayong lahat. Hindi na kayo magpapahinga ng Sabado-Linggo, babasahin ninyo. Pero sabi ng ruling ng Korte Suprema, hindi sapat na binasa lang ninyo. Kinakailangan na unawaan ninyo yung binasa ninyo. At higit sa lahat, kumbinsido kayo na mayroong katotohanan doon sa report ng Committee on Injustice na inyong pagbobotohan, na malamang pagbotohan na sa Lunes. Sapagkat anything less or short of that standard laid down by the Supreme Court in that decision, well-written decision, written by Senior Associate Justice Marvic Leonen, what you're going to do and you're about to commit an unconstitutional act. Bakit? Sinabi po din sa ruling na yon na ang due process, both the procedural and the substantive due process, must be present in every step of the impeachment proceedings. So malinaw po iyan. Yan ang dapat nating gabay. Yan po yung gold standard. Yan po yung gold standard na inilahad at inilatag ng Korte Suprema. Again, yung Korte Suprema naman, sana ay nakikinig ang inyong Public Information Office at ipaabot sa inyo, marami hong nakabinbin na petition dyan sa inyo asking for your intervention because of the grave abuse of discretion amounting to lack or in excess of jurisdiction being committed by the House Justice Committee na kinakailangan na po ninyong resolbahin at maaari na po kayo siguro makapag-issue ng temporary restraining order. Hindi pa po permanent injunction, temporary, and then set the case hopefully sa isang oral argument. Let the petitioners defend their position and let the House and the Committee on Injustice defend theirs. Dapat po ganon. Sapagkat napakalaking pera na po ng mamamayang Pilipino ang nauubos dito sa walang katuturang pagdidinig laban dito sa ating Vice Presidente na alam naman natin ay pawang politika lang. And incidentally, nais ko lamang pong ituwid, again, going into the weekend, alam naman ninyo, pag weekend ay nagpapalabas sila ng maraming maling balita at may nakita po ako kanina na dapat nating tugunan dahil alam naman natin kung sino ang hari ng fake news sa Pilipinas, hindi ba? Yung sumigaw na nahuli na si Zaldico, wala naman pala. Sino yon? Kilala niyo yon, di ba? Ito,
Tapos nung napatunayan na siya ay nagsisinungaling, si Bongbong Marcos nagsisinungaling dahil napatunayan na hindi pala nahuli si Saldico, hindi arestado, naggalit-galitan. Napahiya napahiya. Itutuwid lang ho natin. Pero batiin ko lang po muna ito. Si Dado John Lloyd, takot kay Sara, kay Aida Socor Mahinay, laban tayong lahat, Dennis Viluzerio, Nalds Ralds, tama ba? Nalds Raids, si Parida Santos, tama ito si Parida Santos ha, binoto namin si VP, impeach lang na mga kawatan, tama po yun. Si Alex Toledo, tama rin ho kayo. Sabi niya, si Lisa at Sandro Marcos ang pasimuno sa impeachment. Ayan po ayon kay Alex Toledo. At si Jake Ayon, maraming salamat sa iyo. Jake, watching from City of Cabadbaran. Oy, maraming salamat. Si Aida Socor Mahinay, watching from Cabadbaran. Marami pong salamat sa iyo. At si Elvis Tabting, Manue Abel Ters, kay Albeno Oran, watching from Mexico. Maraming salamat. Kay Marvin Catayas, ay sir, sa impeachment lang sila nakatutok. Agree. Pero ang sitwasyon sa problema sa Pilipinas, wala na. Ang daming walang trabaho ngayon at naghihirap. Kaya po napansin ninyo, balik na naman yung riding in tandem. Laganap na naman ang krimen. So yan po, mag-iingat tayo, talagang magkakambal po yan eh. Pagbagsak ang ekonomiya, matamlay ang negosyo, maraming walang trabaho, tataas po talaga ang krimen. Bakit? Yung sinasabi po nilang kapit sa patalim. Para lang meron pong mayuwing kahit kakarampot na pera, para po hindi naman nakikita ng mga magulang na kumakalam yung tiyan ng kanilang mga anak at mga mahal sa buhay. Ano? Si Charito Sarino. At Charito Sarino, good morning attorney, watching from Hong Kong. Maraming salamat sa iyo. Si Dalian P. Dizon, maraming salamat. Si Simborio Loivren, thank you for your kind wish, Simborio. Sa tulong mo, magiging totoo yan. Ako si Embang Kalembang, maraming salamat. Si Aida Socor Mahinay uli, maraming salamat daw. She's watching from Cabadbaran. Si James Van Basalo Ejercito Vlogs, watching from China. OFWC Fader. James Van Basalo Ejercito Vlogs, watching from China. Sabihin na naman nila, since ikaw si James Van, spy ka ng China. Si Baves of Rome or Baves of Rome, watching at Rome, Italy. Meron din tayong taga-subaybay from Greece, si Lormi Cacao. Maraming salamat kay Lormi Cacao. Kay Lily Garden, maraming salamat. Kay EDC Sun Thunder, more power, Attorney Vic, watching from Turkey. Naku, maraming salamat. Si Jocelyn Loquias, watching from Zamboanga City. Mabuhay kayo dyan sa Zamboanga. Kay Mayor Kaimer Olaso, sir, maraming salamat sa iyong patuloy na tapat na paglilingkod dyan sa Zamboanga City. Maraming salamat sa iyo. Si Jimmy Wang, watching from England. Si Judith Grospe, watching from Beijing. At Evelyn Fajardo, watching from New Zealand. Alam mo ninyo, pag binabati ko po kayo, yung iba po, sana hindi, don't find it inconvenient. Kinakailangan ko pong maging mas interactive tayo dahil ito pong channel na ito ay channel ninyo. And without you, I will not be doing this continuously because you're the one who's inspiring me endlessly and making me research harder so that I'll be able to give ito pong relevant, timely, and correct information para po makatulong sa ating advokasya na maiangat natin ang antas ng pampublikong diskurso at ng inyong kaalaman at kamulatan. Dahil ako talaga personally, ako'y naniniwala, kahit ano pong ganda ng infrastruktura, kung ganun pa rin po yung level ng ating kaalaman o kung higit pa rin pong malaki yung gap
ng ating kaalaman sa mga nangyayari sa ating lipunan, hindi po tayo aasenso, hindi po tayo uunlad bilang isang bansa, bilang isang lahi-lahing Pilipino. Ano? Si at Erlinda de Quiros, God bless you din po, ma'am. Maraming salamat. So itutuwid lang po natin. Nag-anunsyo, nag-fake news si Bongbong Marcos na nahuli na si Saldico. Pinanindigan nila na nahuli na, ayaw umamin na nahuli at binibigyan pa ng bagong kahulugan o meaning o definition ang aresto at detained or detention. Pilit nilang pinaglalaban hanggang sa sinabi na mismo ng Czech government, ng Czech Republic, wala na sa amin si Saldico. Matagal nang wala sa amin. Nagsayang lang ng taxpayers' money itong DOJ secretary. Nagpunta pa sa Czech upang marinig niya mismo sa bibig ng gobyerno ng Czech Republic, wala sa amin si Saldico. Imagine ninyo, in our age of communication, may internet, may email, may Zoom, may tawag, long distance, may kung ano-ano. Kinakailangan pang magsayang ng taxpayers' money. Tapos naggalit-galitan si Bongbong nung wala doon si Zaldi. At sinabi niya, ayan o yung naging balita, hold lang natin, kung may mga hindi dito dapat kasali. Sayang ho yung huwag na natin silang bigyan ng prominence. So ito po yung balita. Kita ho niyo, No, tama yon. Si Angelita Gonzales, lahat naman fake news, binabalita niya, buwisit, nahuli na daw. Ito nga po, itutuwid natin. Ang binalita niya, ipinatawag daw ni Bongbong yung mga Czech at French envoys patungkol kay Zaldico. Tingnan po ninyo yung spin nila. No? Ang sabi niya, disappointed daw si Bongbong Marcos dahil daw parang hindi tumutulong ang Czech Republic at France dito sa pagdakip kay Zaldico. Wag ho kayong humanga. Kasinungalingan po yun. May pakikita po ako sa inyo. Andito po yan In a statement yesterday, the PCO said Marcos, during the meetings, expressed disappointment that Co remains at large in Europe despite the Philippine efforts to bring him home to face charges. Ulitin ko statement po ito ng PCO. Ito po'y kasinungalingan. Tumutugon lang po ako sa kanilang panawagan to combat fake news, and we are combating it in our own small way. In a statement yesterday, baka sabihin niyo po, gawa-gawa ko yan, hinighlight ko na. Basahin ko lang po In a statement yesterday, the PCO or the Presidential Communication Office said Marcos, si Bongbong yan, during the meetings expressed disappointment that Co remains at large in Europe despite the Philippine efforts, ito po yung kasinungalingan, despite the Philippine efforts to bring home Zaldico and face charges. Bakit po kasinungalingan yan? Hindi ko po salita ito. Ito po ay inihain ni Congressman Tobias Tiangco. Hinain po ito ni Congressman Toby Tiangco noong pang February 23, 2026. Panimula pa lamang po ng taon, tingnan po nyo yan. Ito po'y hinain ni Toby Tiangco. House Resolution number 808. Toby Tiangco po ang naghain nito. Ano po ang linalaman nito? Ang laman po nito, basahin ko lang. A resolution urging the leadership of the House of Representatives to convene the Committee of the Whole to conduct public inquiry in aid of legislation
on the status of the arrest warrant against Zaldico. Malinaw po yun ha. And to recommend legislative measures if necessary. Ano? So, tinutuwid natin ha, fake news po itong pinarelease ng PCO. Specifically, yung naka-highlight, pakipicturean niyo po yan. We are combating the fake news being peddled by this administration. Fake news na nahuli si Zaldico. Ano ang aksyon ngayon ng nasa pamahalaan? Kakasuhan ba nila si Bongbong Marcos? Bagamat hindi siya maaaring kasuhan, iimbestigahan ba nila o inimbestigahan na si Bongbong Marcos dahil sa pagpapalaganap ng fake news? Malinaw ho dito. Sinabi ng PCO. PCO po nagsabi nito na disappointed ang si Bongbong Marcos dahil daw nakakawala pa rin at pag-alagala sa Europa si Zaldico kahit na po the Philippines is exerting efforts to bring him and face charges. Bakit po kasinungalingan yun? Base po dito sa House Resolution number 808 ni Toby Tiangco. Aliado po ito ng administrasyon para klaro tayo. Hindi po ito katulad natin, hindi po ito katulad ng hakbang ng maisog. Ang tunay na oposisyon, ang tunay na oposisyon, ang nag-iisang tunay na oposisyon, ang hakbang ng maisog. Si Congressman Toby Tiangco ho, aliado ng administrasyon, and yet, you have to give him credit. Nag-file po siya ng resolution as early as February 23, 2026. Ano po ang relasyon nito sa ating title ngayon na impeachment is harmful to the country? Harmful to the country, harmful to the economy. Kung talaga pong seryoso ang administrasyon ni Bongbong Marcos mapanagot ang mga sangkot sa trilyong-trilyong pisong pagnanakaw at hindi dito sa huwad na impeachment laban kay VP Inday, dapat po inaksyonan na ito. February 23, 2026, naghain na po ng House Resolution number 808. Si Congressman Toby Tiangco, ang alyado po ito ng administrasyon. Ano po ang hinihingi ni Congressman Toby Tiangco? Ang hinihingi po niya, now therefore be it resolved, as it hereby resolved, to urge the leadership of the House of Representatives to convene the Committee of the Whole to conduct a public inquiry in aid of legislation. Ito na po yan. On the status of the arrest warrant against Zaldico. Ang linaw po nito. February 23, 2026. Nagmamanikluhod na po itong si Congressman Toby Tiangco. Alyado po ito ng palasyo Hindi po ito miyembro ng hakbang ng maisog, ang tunay na oposisyon. Ito po'y alyado ng administrasyon. Pero nakikiusap na po siya as early as February 23, 2026. Way before nilang sinasalaula ang ating saligang batas at ang mga umiiral na batas, kagaya ng RA 9160, yung dyan po sa anti-money laundering, mga secrecy dyan, as amended by RA 11523, specifically Section 8-A, yung strengthening the confidentiality and security of information. Ito ay February 23, 2026 pa. Humihiling na ang alyado ng palasyo na si Toby Tiangco, imbestigahan na natin. Ano na ba ang estado ng warrant of arrest or arrest warrant laban kay Zaldico? Kaya po hindi totoo itong propaganda na naman ng Malacanang at ni Bongbong na siya po daw ay disgustado. Dito po sa mga bansa sa Europa, nung kanyang kinaharap, yung Czech at French envoys, yung envoy ng Czech at France, disgustado raw siya dahil kahit na daw po
nagpupumursigi ang Pilipinas na hulihin si Saldico, pagala-gala at nakakawala pa rin daw po sa Europa. Fake news po iyan. Bakit? Hanggang ngayon, hindi pa po ina-actionan ito. Itong House Resolution na inihain ni Congressman Toby Tiangco na alyado po ito ng administrasyon. But despite of him being identified with and an ally of the administration, nag-file po siya ng resolution. Humingi po siya sa buong Kamara. Yan yung busy sa impeachment na walang katuturan. Ang hinihingi niya, imbestigahan natin in aid of legislation. Ano na ba ang estado ng warrant of arrest or arrest warrant ni Zaldico? At pinatatawag niya ang mga sumusunod. Resolved further that during the hearing, the following be invited: DOJ number 1, DILG number 2, Department of Foreign Affairs number 3, yung head ng NBI number 4, number 5, hepe ng PNP, number 6, hepe ng Bureau of Immigration, at pampito, yung ambassador ng Portugal sa Pilipinas. So way ahead po itong resolution na to, pirmado po yan, no? Nakapirma po dyan, Congressman Toby M. Tiangco. Malinaw po yan. Lone District ng Navotas City. Way ahead ang resolusyong ito. February 23, 2026 na i-file na po itong House Resolution number 808. Nagmamanikluhod na sa buong Kamara na magkaroon tayo ng hearing, alamin natin ano na ba estado ng arrest warrant ni Zaldico. Ngayon, dahil na kuryente, big time, kuryente, fake news, si Bongbong, rineremedyohan ng palasyo. Kunyari, gagalit-galitan na naman. Wala pong pinagkaiba ito doon sa kanyang galit-galitan na mahiya naman kayo. Tinanggal niya agad ang sarili niya eh. Di ba dapat doon mahiya naman tayo? So, nakuryente, bulilyaso, napatunayan nating lahat na fake news si Bongbong Marcos sa kanyang pagbabalitang nahuli, arestado, captured si Zaldico, ngayon naglalabas. Pinatawag yung envoy ng Czech Republic at ng France at naggagalit-galitan. Bakit daw sa kabila ng pagpupursigi ng Republika ng Pilipinas ay nakakalayad pagala-gala pa rin sa Europa si Zaldico? Ano, kahapon po yan. Fake news po yan. Dahil again, pakikita ko po ito. As early as February 23, 2026, nariyan po. Nakikiusap na si Congressman Toby Tiangco, alyado ni Marcos ito imbestigahan natin ano estado ng arrest warrant ni Zaldico. Patawag natin ang DOJ, NBI, PNP, Immigration, Ambassador of Portugal to the Philippines, ang DILG na nakuryente rin, nagbigay pa ng timeline, iuwi daw niya si Zaldi. So dito maliwanag. Kung sana pinagtutuunan nila ng panahon at prioridad yung mga dapat nating bigyan ng panahon at resources ng gobyerno, hindi itong walang katuturan, walang kabuluhan na impeachment laban kay Inday, because this impeachment has done the country so much harm already. Nakita naman natin ang ating ekonomiya. Our economy is in shambles. Walang gumagalaw. Business confidence is at all-time low. Ang halaga ng piso, it's an all-time low. Nung isang araw, sinabi all-time low ang piso. Kanina, all-time low na naman. Paano bukas? Hindi makarecover ang piso. No? Hindi makarecover ang piso. And yet, ang pinag-uukulan ng panahon, yung walang katuturan at panay kasinungalingan na impeachment laban po kay VP Inday Sara Duterte. So mali yung prioridad.
And again, I have said this many times in our past live podcast, higit pong sasama pa ang estado ng ating ekonomiya. We have to get ready for it. Andyan na po yan, lalala pa po yan, at bubuti po yan pagdating ng susunod na administrasyon pa lamang. Sapagkat wala pong malinaw na direksyon ang kasalukuyang administrasyon. Imagine ninyo, ang tagal na ho nitong House Resolution 808 ni Congressman Toby Tiangco. Alyado ito ni Bongbong and yet humihingi siya, imbestigahan na natin. Sabi niya sa mga kasama niya sa Kongreso, mag-imbestiga na tayo. Ano na ba estado ng warrant of arrest ni Zaldico? Tapos ngayon, papalabasin ng Malacanang ni Bongbong Marcos na siya ay disappointed, na siya ay disgustado. Bakit hanggang ngayon nakakalaya pa si Zaldico? Tanong, gusto mo ba talaga siyang hulihin? Base dito, sa final na House Resolution ni Toby Tiangco, walang plano ang Marcos Jr. Administration arestuhin si Zaldico. No, malinaw po iyan. Kaya wag po tayong lilihis, wag po tayong lalayo doon sa talagang ugat ng ating problema kung bakit tayo naririto ngayon sa krisis na ating hinaharap. 61 pesos and 75 centavos ang halaga ng dolyar kontra piso. Ngayong araw, habang ongoing pa po ang trading. Kahapon, bagsak na po yan. Bumaba na po ito ng 61.56. Kahapon Kahapon 61.56. Galing po siya sa 61.45. Ngayon po, from 61.56 kahapon, ngayon habang ongoing po yung ating live, 61.75. And it seems there is no end in sight in the way the peso is fast depreciating, the way the peso is fast losing its value vis-a-vis the US dollar. And yet, imbis na tugunan ng problema, impeachment pa rin. Patungkol kay VP Inday ang pinagkakaabalahan ng mga tumanggap ng mali-maletang pera diyan sa bababang kapulungan. So sana ho, ito yung dalhin ninyong usapan over the weekend. Weekend na po pagkatapos po ng opisina ngayon. Wala pong pasok bukas. Muli, ang aking pagkilala, paggalang at respeto sa lahat ng uring manggagawa. Kabilang din po ako sa hanay na yan. Ako po'y nagtatrabaho rin kagaya ninyo. Tayo nagpapasa ng buwis. Bukas po ay araw ng lahat ng manggagawa. Kung may mga grupo po kayo, sumali po kayo sa mga payapang pagtitipon at maglabas kayo ng inyong saloobin. Maghayag kayo ng inyong damdamin, ng inyong disappointment, ng inyong sama ng loob sa pamahalaan na imbis sa pagtuunan kung paano tayo makabangon bilang isang bansa, bilang isang lahing Pilipino, tigilan ng impeachment na walang mabuting idinudulot sa ating bansa. At sana over the weekend, kausapin po ninyo kung inaccessible, mahirap hanapin ang inyong mga kongresista, may mga leaders naman po yan. Kausapin ninyo yung mga barangay captain, yung mga konsihal, yung mga mayor, yung governor, yung mga aides po nila, yung mga leaders, paabot ninyo kay congressman. Kahit ano pa po kayong distrito, hindi kayo sang-ayon dito sa walang katuturan na direksyon ng mababang kapulungan na pinag-uusapan ay itong kasinungalingang impeachment. Ang kidapat pag-usapan kung paano mapabuti ang estado ng bawat manggagawang Pilipino, kung paano mapababa ang presyo ng kuryente, kung paano mapababa o bakit hindi pa suspindihin yung VAT on fuel products. Huwag ho kayong magiliwan. Huwag po kayong humanga kung may dalawang sunod na rollback sa presyo ng diesel. Bantayan po ninyo yung nangyayari sa pandaigdigang mga kaganapan. Bantayan po ninyo yung presyo kada bariles ng langis sa pandaigdigang merkado. Tumataas po yan
at malamang tataas din uli, babalik din yung mga rollback na yan, mabubura din po yan. So we have to act together, kausapin po ninyo yung mga leaders ng inyong lugar, kada distrito, mainam, katukin ninyo yung congressman ninyo. Congressman, as your voter, you're just my representative in Congress, you are not my master. I want you to know that I am against this sham impeachment filed against VP Inday Sara. Pagtuunan natin ang pansin kung paano may angat ang estado ng kabuhayan ng bawat pamilyang Pilipino. Ito po yung mapakahalagang usapin na akin pong iiwan sa inyo ngayong araw. Sana po'y baunin ninyo over the weekend. Ito po yung pag-usapan ninyo para tingin ninyo kay congressman o kay congresswoman. Pag kayo ay boboto na sa plenaryo, siguraduhin ninyo na hindi lamang ninyo nabasa yung committee report na ihahain sa inyo ng Justice Committee. Dapat ito ay naintindihan at naunawaan ninyo at base sa inyong personal reading, personal information, and personal belief. Totoo at may basihan itong rekomendasyon ng Committee on Injustice. Kung wala po yan, mga batayang iyan, sabihin ninyo kay congressman or kay congresswoman, huwag kang bumoto kundi sisingilin ka namin pagdating ng halalan sa 2028. Hindi ka na namin iboboto maging ang kanununuan mo. Magpalit-palit man kayo ng asawa mo, kapatid mo, anak mo, kung sino man, ang kuya mo, o nakababatang kapatid mo, huwag na po nating ibalik sa Kongreso yung boboto lamang para sa impeachment dahil sa mali-malitang pera. Ano? Ito po yung ibabaon ko sa inyo. Sana po'y pag-usapan ninyo at sana po'y kausapin ninyo, kalampagin ninyo ang may nakita po ko rito, si Milen Karen. Kalampagin po ninyo yung inyong mga kinatawan sa Kongreso. Sabihin po ninyo, sukang-suka na ang mamamayang Pilipino sa ginagawa ninyong panloloko at pambubudol sa ating mga Pilipino. Sabi po ni, nasa na yun? Si Atmilen Karen 1103. Shame on you, Luis Tro. Ito po siya, ha, pakita ko. Hindi po mangyayari without the leadership of the best ever Speaker of the Congress of the Philippines. At ito po ang palagi ko sinasabi sa inyo, kung bakit bumabagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District. Narinig po niyo yun, ha? Bumabagyo at bumabaha ng biyaya sa kanyang distrito. Yung mga kababayan ko sa Bulacan, bumabagyo o hindi, patuloy po ang pagbaha dahil ninakaw yung pondo para sa flood control projects. Kung meron mang flood control projects, ito ay substandard. At karamihan po dyan ay mga ghost flood control projects. So yung mga taga-Bulacan, kausapin din ninyo. Yung mga kongresista ninyo, congressman, ikay ba'y may ghost flood control project? Kung ikay merong ghost flood control project o nakinabang ka dyan sa nakawang yan, etong botohan sa impeachment, maaari ba wag kang bumoto dyan? Salbahin mo naman yung distrito sa Bulacan. Yan po dapat ang gawin natin na parte ng ating duty bilang mamamayang Pilipino. Ano? Batiin ko lang po yung mga kasama pa nating iba. Si Gerald Borromeo,